Hello guys, ngayon ay bagong linggo at bagong chess tutorial na naman ang inyong mapapanood sa channel na ito. Okay, let's start. So ngayon, tuturo ko sa inyo ang board setup ng chess pieces, movements, and ano nga ba yung mga objectives ng chess. Sa board setup naman, dito muna tayo magsimula kay white side or white pieces. Sa pawn, ang kailangan nyong ilagay siya sa second rank ng white pieces. Kailangan wala siya. Yan. Ganyan siya. Then, susunod yung si rooks. Si rooks naman ilalagay nyo sa side lang. Sa bawat side ng dulo. And lalagay nyo si horse, sunod si horse, ganun din, magkabila din. Same as bishops. Dito naman ilalagay nyo si king dito sa right side, and dito naman si queen sa left side. Ganyan yung setup ng white. And sa black naman, ganun din. Same goes sa pawn. Sa second rank nyo din siya ilalagay. Kapag nakikita nyo siya as black pieces, kasi sa kabilang side, nakikita nyo siya as yung left. Kung left dito, makikita nyo siya as right dito. Kung makikita naman siya kay white king dito, makikita siya sa left side. So, dito katulad din sa white. And horse din. Ganun. Same as bishops. Kung dito naman, yung king nasa right side, yung king naman din dito is nasa left side. Kung kung left naman yung queen dito sa right side. Ayan, ganyan yung setup ng chessboard kapag naglalaro kayo ng chess. Meron tayong pawn, meron yung sinasabing pawn or pawns. Yung pawns pwede siyang mag-travel ng 2 squares for the first time na ginamit mo siya. Pwede din siyang 1 square lang. Pwede pinakauna 2 squares. So same as black pieces. Pwede siya mag-travel ng ganun. Ayan, meron man tayong tinatawag na major and minor pieces. Yung minor pieces na yun is yung horse and yung bishop. Yung horse, pwede siyang maglakbay ng in L position. Yan. In any direction. Basta L position. And yung bishop naman is pwede siyang maglakbay ng diagonal. Meron kasi yung tinatawag na light squared bishop and then yung black squared bishop. Yung light squared bishop pwede siya mag-travel ng diagonal sa white square lang. Titignan natin, ganyan siya. Pwede siya mag-travel ng white square sa white square bishop at pwede naman mag-travel ng black square dun sa black square bishop. Same goes as horse. Kung nasa black yung horse, pwede siya mag-travel ng white and pa-L din siya. Pa-L din yung kanyang movement. So sa major piece naman, meron tayong rook and yung queen. Sa rook naman, pwede siyang mag-travel ng straight forward. Kahit anong square. Pwede siyang mag-travel ng straight forward ng kahit anong square. Bawal siya mag-travel ng diagonal. Straight lamang siya. Straight forward. Straight sideward.
And next is yung king naman. Pwede siyang mag-travel ng kahit anong diagonal. Straight forward, side forward, back forward. And pwede din siya sa diagonal. Like this. And this. Kung ano yung nasasakop ni queen, pwede siyang pumunta doon. Ayan. Next up naman is yung king. Yung king naman is pwede lang siyang mag-travel ng isang square. In all sides. Ayan. Nasakop niya. In all sides, nasakop niya. Ayan. One square lang at a time. So, hindi siya katulad ni queen, ni bishops, ni horses, ni rooks, na pwedeng mag-travel ng malayuan. Pero si king, hindi siya pwedeng mag-travel ng malayuan. Kasi one square lang. Although pwede naman siya mag-travel ng malayuan kasi one square nga lang yung kanya movement. One square at a time. At parang katulad lang din siya ni Bones. Sa una lang is 2 squares yung kanyang tira. Then, tapos 1 square na lang. Ayan. Same goes as black pieces. Ganun din. And din sa bishops. And din sa bishops. Black square din kung black square yung bishop. White square din kung white square din yung bishop. Same goes as knight. Pa-L din siya. Sa black squared knight. Same goes as black squared knight, white squared knight. Sa chess, meron din yun. Sa rooks, meron din yan. Same goes as the queen. Kahit square. Daya mapadiagonal mo. Straight forward, side forward, back forward. Then same goes as the king. Pwede siya mag-travel ng tig-isa. Okay. Sa chess objectives naman, ang pinaka-objective ng chess is to ma-capture yung king ng kalaban as white or as black, or ma-checkmate yung kalaban as white or as black. So, papakitaan ko kayo ng example kung paano yung checkmate ng chess. Ngayon, may dalawa tayong king. And sabihin natin meron tayong rook and queen. Rook and queen. Ngayon naman, try natin i-checkmate yung king. Siyempre, natathreaten yung king, magmo-move siya ng 1 square. Then, susundan naman, i-strategize nyo kung paano ma-check yung king or ma-checkmate yung king gamit na mga pieces na meron kayo. Then, move siya. Move siya ng ganyan. Checkmate na yan. Ang ibig sabihin, checkmate na yan. Kasi wala nang available movement yung king, either both sides or diagonal. Na-checkmate na siya ng queen and rook. Hindi niya pwedeng kainin si queen kasi meron nakabantay na rook. Ibig sabihin na pag may nakabantay, bawal niyang kainin yun. Kasi pag kinain yun, makakain din yung king. So, kung ganyan, checkmate na yan. Ibig sabihin, checkmate na yan, wala nang possible move yung king or yung queen. Yung king pala. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.